Magsiluhod po ang lahat, tanda ng magalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri pasalamat sa inyo. Sa tuwinay kadakilaan ng Ama, ang nais mabatid ng mga anak niya. Sa mga nagsusumakit at nagsusumikap na siya'y kamting ganap, tuwirang siya'y matatanggap. Sumainyong paghahari, magpakailanman. Guten Morgen! Welcome! Kahanga-hanga ang isang foreigner na sa kabila ng kanyang nararamdaman, subalit siya ang pagtitiwala niya at paniniwala niya bagamat hindi masyadong naintindihan. Tunay nga pong hindi niya naintindihan ang sinasabi ng Tagalog. Subalit, kahanga-hanga siyang ang pandama ang ginagamit niya, hindi ang isip lang niya. Kaya't napakahalaga na gamitin ang puso sapagkat ang pag-ibig ng Ama ay dito madarama, hindi sa isip ng sinumang anak niya. Sapagkat kapag ang pinaghari kaisipan bilang tao, maililigaw ka ng isip mo. Ngunit kapag ang damdamin mong mula sa Ama ang pinakinggan mo at dinama mong tuwiran ay ang pagmamahal niya, ilalapit kang lubos niya sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung paano ang tinuran, muli magkikita at makatutungo siya ng dambana, eto siya ngayon. Kung papaano ay nakita niyo siya nung nakaraang taon at sinabi niya ay baka hindi na siya makabalik, kapag kumilos ang Panginoon, walang imposible sapagkat ang Kanya pong karamdaman ay mas, kung iisipin ninyo, pinatatatag, pinatitibay, pinagagalak, inaaliw siya ng Ama. Bakit po? Sa hindi niyo nababatid ang Kanyang karamdaman ay hindi ko nasasabihin. Tanging siya lang nakakaalam. Ngunit kahit hirap siyang maglakad, nagtiwala siya sa Ama na makakahulag po sila sa airplane na hindi siya maano, kaya't siya muling nakabalik ng Pilipinas. Buhay ba ang Ama? Kaya, congratulations, my dear sister Agnes. Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. May napapalapit, may napapalayo. Kung minsan ang malayo pa, ang masigit na nakikinabang kaysa sa malapit, sapagkat gayon ang tao. Sino ba ang tinangkilik, tinanggap at pinaniwalaan na propeta sa sariling bayan mula pa sa simula ng sangkatauhan? Meron baga? Ngunit kay papalad ng mga kumilala sa Espiritu ng Ama'y nakadama at tinanggap na lubos ang di nakikita. Paano nga ba kumilos ang Diyos, Ama? Makakikilos ba siya sa anyong katauhan? Paano nga ba siya magbigay ng kaparaanan? Makikita mo bang kumakampay ang kanyang mga kamay? Paano mo ba siya madarama? Mahahagkan mo ba siya't mayayapos bilang tao? Hindi kailan paman sa pamamagitan ng kanyang
Espiritong banal. Kaya't kung papaano ang Espiritu niya ay hinayo niya't ibinaba sa lupa at sa buong sandaigdigan laganap kanino man, ang tatanggap na tuwiran siya'y mararamdaman at lubos ang kanilang magiging kagalakan. Sapagkat ang Ama ay Diyos na noon, ngayon at magpakailanman. Subalit kailanman ay hindi siya bumaba upang sabihin sa tao, ako ito anak. Naririto ako, naririyan ako at nandito ako. Kundi mismo ang dapat makinabang na anak niya ay hanapin siya sa tuwina at upang masumpungan siya sa pitak ng puso nila, doon magharit manguna siya. Halina kayo mga minamahal ko, namnamin ang tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga anak na tuwiran. O kay sarap na namnamin, yaong iyong mga aral, natuwirang iyong handog sa kalupaang sanlibutan. O Ama ko, kay buti mong totoo, walang maliw ang handog mo, pagmamahal mo sa tao. Walang humpay ang kalinga, patnubay mo sa kanila. Tuwiran mong pinadama ang wagas na pag-ibig mo. Sa mga anak mong tuwiran na ikaw ay napakinggan, tulad ng sakiyawitin na inaba ng nilalang, ng bawat di nakakilala, di nakakadama, di nila mababati, di nila matatanto. Subalit tulad ng saki, ginawa itong himig at ang tonong iniba-iba at maging ang tasbaba niya. Patotoo mo sa tao, o Ama kong walang hanggan, gawa mo ay kay inam, tuwiran mong idinaratal. Mababahagi mong lubos ang lahat ng iyong nasa, sa lahat ng dako, mga anak mong minamahal. Yamang sila'y naririto, magnasa at maglayon, na ikaw ay madama, makilalang lubos ka. O aking amang mahal, magbulay nawa sila, yamang tinantumo, mga aral na totoo. Dit man nila masilayan, ni hindi mahawakan ang iyong ano't kanyuan, pagkat ika'y liwanag lang. Sa tao ay magbibigay ng tuwirang kasiyahan, di kailan paman maninimdim, anak mong minamahal. Kung ikaw ang nadama at tuwirang dadamhin, kung ikaw ang tatanggapin at tuwirang mananahan, kung ika'y hahanapin, lahat sila'y makasusumpong, masusumpungan nilang lubos ang iyong kadakilaan. O aking amang mahal, patawarin mong sanlibutan, maging lubos, maging ganap ang sa'yo'y mananahan. Patuloy mong ilagak sa tao ang marapat, at ang sa'yo ay tumanggap, pangangalaga mong ganap. Ang sa kanila ay madama, tuwirang kang kilalanin, sa isip at salita'y manahan kang tuwiran. Maging marapat sa pananaw mo ang bawat isang anak, at tuwirang matanggap banal mong mga aral. O kay sarap mong namnamin, kay sarap mong damhin, ayaon ang pawang totoo, o Ama kong mapagmahal, na kung sila'y mararamdaman ang ganitong mula sa'yo, tuwirang hanap-hanapin
nang di na malumbay. Yamang sila'y naririto, hiling ko sa iyo. Gawin mong marapat na sila'y mabuksan, makilalang matuwid at may tamang buhay. Sa kaligawan ay malisya, matuntunang katotohanan. Liwanag mo'y walang kamatayan, pagmamahal mo'y walang hanggan. Patnubay mo'y dinaratal, binibigay mong tuwiran. Di mo tinangi ang samaan, lahat sila iyong minahal. Makilalang katwiran mo, nang may tumpak lahat sila. Yaon ang nasa mo, Ama, at tuwirang layon mo. Kaya't binahagi mo, Espiritong di nakikita, subalit ang makakadama. Masisyahan sila na nananiyan na, nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Aking Ama, Ama ng sanlibutan, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag. Yamang kayo'y taong buhay, makadama ng lubusan, upang inyong maramdaman. Ama'y buhay na buhay. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ama kong mapagmahal, at nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba siya? Kung papaano ang hangin ay kumikilos na hindi nasisilayan, gayon din ang Espiritong banal na hindi namamalayan. Kaya't ang bawat isa na kung Ama'y matatanto nilang tuwiran na siya'y buhay na buhay at kakamting lubusan, sino nga kaya ang masisipayo at malulumbay? Wala ni isa man. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Tunay nga. Ano nga ang hindi mahuhulagpusan? Unos man ang buhay. Kung Ama'y kaakibat, Espiritu niya'y taglay. Mula kay Marcos. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na roon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akali nila'y multo at kinalibutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito."
Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng gilalas sapagkat hindi nila maunawaan ang nangyayari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. At yaon ang patotoo, bagamat kasama sila'y hindi pa maabot ng kanilang isip ang mga pangyayari bilang mga alagad. Sapagkat hindi pa sinasambit ng isang Hesukristo ang katagang ito. Pagbabalik ng aking espiritu, siyang magpapatotoo sa inyo at magbibigay pang unawa upang maunawaan nyo ang aking ginagawa. Ang sinasabing yaon ay pawang katotohanan, subalit hindi pa panahon at takdang bigkasin. Kaya't patotoo lamang na may takda ang lahat, mga minamahal ko. At kailan yaon sinambit? Bago mamatay ang isang Hesukristo. Kuminsan maraming takot ang tao sa buhay niya. Naitala na nga ito sa Facebook, ang ilang bahagi ng takot ng tao. Subalit ngayon, kayong mga naririto, takot ng hindi makalakad, takot ng hindi gumaling, takot ng baka mabaon pa sa utang at di makaahon-ahon, takot ng baka mamatay na, hindi na magbabago ang buhay, takot ng baka hindi na sila magkaintindihan kailanman ng kanilang asawa. Bakit kanila? Sapagkat ilan pala sila. Ngunit ang wika ng ama, anak, kung ang hangin ay napatutugot ko, sapagkat ako nag-uutos sa kanito, ang kalikasan ay hangin, at ang hangin ay kalikasan. Napag-uutusan, mas mainam pang utusan kaysa sa taong nilalang. Sumusunod pagdaka, kapag sinabing, hangin! Bubugso ka sa dakong yaong hilaga, bubugso yaan. Hangin! Pumaroon ka sa dakong kanluran, at iyong palakasin. Napapabugso yan. Tumatalima ang tao. Anong sasabihin ng ama na pagdakay susunod siya? Sapagkat hindi siya nakikita. At ang bawat ginagamit naman ng ama ay di rin mapaniwalaan sapagkat sila'y taong katulad nila, tulad ng isang Hesukristo na nagkatawang tao. Kaya nga ang pananaw ng kanyang mga lagad ay multo. Yaon ang tao. Ginagawa niyang multo ang katotohanan. Kung minsan sasabihin, huwag kang matakot, lumaban ka sa buhay. Subalit ano ang ginagawa? Patuloy pa rin nananakot sa sarili. Hindi niya mapaniwalaan ang gayong hiwaga. Hindi niya mapaniwalaan ang gayong kaganapan na huwag kang matakot. May mangyayaring mabuti. Manalig ka lamang, magtiwala ka lamang, magaganap sa iyo ang kabutihan ng Ama. Kaya nga, mananampalataya nga ba kayo? Totoo nga ba kayong nagtitiwala na may Ama? Anak nga ba kayo ng isang amang mahiwagat dakila? At tinatawagan nyo nga baga ang Kristong pinagtanto ay mundo? Kung papaano pinag-aralan ang tao? Kung papaano sinuri ang tao? Kung papaano nakitungo sa tao? Kung papaano binata ang tao? At kung papaano iniligtas ang tao? O mga mahal ko, magnilay kayo ngayon. Gayong katauhan, kayong lahat na narito. Walang hayop ni isa man sa inyo. Kaya't ang wika ng Ama, ang tao ay tawang, hayop ay hayop. Kaya't ang taong nag-aasal hayop ay hindi kalugod-lugod sa pananaw niya. Subalit, kung minsan mainam pang hayop, madaling maniwala. Lalo't kapag naturuan na ng kanyang amo. Lumundag kaya ka, jump, jump. Kahit na mataas ang kanyang kamay, susundan niya, lundag siya ng lundag. Subalit ang tao, kapag sinabi, anak, tumandig ka at makalalakad ka, hindi po maaari. Masakit ang aking paa. Baka ako tumumba,
nanlalata ako, nanlalambot ako, hindi ko kaya. Masakit ang balakang ko, masakit ang tuhod ko. Tanda ng kawalan ng tiwala. Tanda ng kawalan ng pag-asa. Tanda ng kawalan ng pananampalataya. Kaya't ano ang pinakita sa mga alagad na namanghat ng gilalas? Hindi pa namin naunawaan ang pangyayari sa tinapay na 5 tinapay at 2 isda. May lumabis na 12 bakong. Samantalang ang kumain ay 5,000 mga lalaki lamang yaw. Ano ngayon at ang hangin ay napag-uutusan? Yaw ng pawang katotohanan. Nagpakita na ang Ama sa pamamagitan ng anak ng tunay na kahiwagaan, ng tunay na kadakilaan, ng tunay na pagiging makatotohanan. Subalit, hindi pa naging isang huwaran. Samantalang buong mundo tumatawag ay Panginoon sa isang Hesukristo. Bagamat sa mga Muslim country na tinatawag, ang pananaw sa isang Hesukristo'y propeta. Subalit, marami na rin ang tumatanggap ngayon ng isang Hesukristo'y anak ng Diyos. Mga minamahal, kung paano ang isang anak ng Diyos ay pinagkatiwala sa mga minamahal na anak ng Ama sa lupa, anak ka ba ng Ama? Patunayan mo na anak ka niya. Pagtiwalaan mo, may magagawa siya. Manalig ka, gagawin niyang tama para sa inyo. Manalig kayo, gagawin niyang totoo para sa lahat, hindi para sa isa, hindi para sa ilan. Kaya't ang sino ang tapat sa pananampalataya, napapatotohanan ang hiwaga ng Ama. Sa pangalang Hesukristo na di matanto ng tao, paano nga ba naging isang totoong tao ang isa na hindi nila namalayan kung paano niluwad? Sapagkat mula noon, magpahanggang ngayon, walang nakabatid ng tunay na araw, ng tunay na buwan at oras ng pagsilang. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Di man tuwirang mabatid, ngunit kung binabatid ninyo't na alam ninyong tuwiran ang katotohanan, ang inyong kabatiran at katotohanang tinanggap, siyang magiging daan ng inyong kalayaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubusan, amay inyong kilalanin, tanggapin at damhin, mapapatotohanan niyang siya'y buhay na buhay. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mapalad kang nakadama, isip ay nakaunawa ka, sapagkat di tuwirang bilang pagkatao mo yaan, kundi ang espiritong hindi mo nakita, siyang sayo ay nanguna. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat kung ang isang katauhan ring nasa harapan ninyo ay di tuwirang nadamat na kilala kung sino, ang sa inyo'y nilalagak, pinakikilalang ganap, di rin siya tutupad, di rin siya gaganap, di rin siya sa inyo'y ngayon ay nasa harap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Gayon din ang inyong kapwa nilalang na nagsusumakit at nagsusumikap na makatupad, makatalima, makasunod sa kalooban ng di nyo nakikita, ngunit nagpadama sa kanila. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kung inyong pag-aaralan at pagninilayan kung kayo nga ay nakaunawa, ano ang palagay ng mga alagad? Multo. Kumisa ng tao, natatakot siya sa sarili niya.
Para ekang nakakarinig ako ng mga yabag, wala naman. Sapagkat may takot siya. Para ekang nakakakita ako ng hindi ko malaman kung ano yon, samantalang wala naman. Ano kaya't ang apuhapin ay ang damdamin niyang dapat ay makadama sa Ama? Ano kaya't ang patuloy niyang katakutan ay ang kasalanan wag ang multo? Hindi kaya magliliwanag lahat ng tao at matututo sa katotohanan ng Ama at makalalaya sa kalikuan at kalisyaan ay mawawalay, matutunto ng katotohanan. Mga minamahal, mahirap maunawaan bilang katauhan anumang kabutihat kabanalan taglay, sapagkat tao'y marupok, mahinang totoo, kaya't sa Ama humingi kayo, siyang matibay at magpapatibay sa inyong lahat bilang tao. Siya rin ang katuparan at kaganapan ng kabutihan, kaya't sa inyo nyo hilingin, wag sa kanino man, na ang ganito, Ama ko o Ama ko, dakila kang totoo, Diyos nitong aking katauhan at ng lahat ng nilalang. Nilikha mo ako sa sinapupunan ng aking magulang, nabuhay akong di ko batid, nailwal akong di ko namalayan. Kaya't ngayong ako'y nagkaisip, na nasa kong ika'y kamtin, ako naway iyong padamahan ng malubos ang aking pagkilala. Sa gayon di man kita nakikita, kung makikilalang lubos ko gawa mo, makalilis siya ako sa masama, kasalanan ko'y maiiwasan na ito. Amen. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, walang taong banal, walang taong matuwid, walang taong hindi nang hina, gaano man siya katapang. Napakatapang man niyang makipag-away sa kapwa niya. Pag dumating ang sakit, may hina ring natatanggap siya sapagkat takot siyang mamatay. Kaya't ang anumang taglay ng tao'y may hangganan, tapang, kagandahan, kakisigan, kakinisan, lakas, liwanag ng mata, malakas na pandinig, masarap na panlasa, maliksing pagkilos, sapagkat tao ay tao. Subalit, anuman ang sayo'y humina at nawala, Diyos amang dakila ay maari kang humingi, sapagkat siya'y bukal ng habag at awa. Kaya tao, yamang natutunan ninyo't kung natuto nga kayo, ang gawa ng Ama'y mahimalat mahiwaga, kayo'y patuloy na magtiwala sa kanyang magagawa. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay bang Ama? Bakit nagawa ng isang Hesukristo ang lumakad sa ibabaw ng tubig, tanda ng walang butot laman? Espiritu lamang, taglay ng katauhan. At siya ang pawang katotohanan, mga mahal. Ang Espiritu ng Ama'y nakagagalaw, kikilos na hindi tulad ng tao. Kaya nga, nasa sayo ba ang Espiritu Santo? Natanggap mo ba siya? Kaya nagbago ang isip mo? Napihit na marami na kagustuhan mo noon ay di na ngayon kagustuhan mo? Nawala ang marami mong pagnanasa na ngayon ang nasa mo'y Ama na lamang kamtin mo? Nagalak ang puso mo na sa dati di ka nagagalak sa kung ano-ano lamang, kundi sa gusto mong kaaliwan sa mundong ito. Yaw ng patotoo, sumasayo, Espiritu Santo. Pagharian kayo, tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Anong silbit, anong kabuluhan ng pananampalatayang patay? Anong silbit kabuluhan ng mga aral na di nasasabuhay? Anong silbit kabuluhan ng paglingkod araw-araw kung walang tinatamasang kasiyahan at kagalakan? Anong silbi ng ginagawa mo kung di ka magagalak? Kaya't lahat ng marapat mong kamtan sa Ama mo hilingin yan. Mahal na mahal ko kayo.
tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Dakila nga ba siya? Kaya sa unang sulat ni San Juan, namnamin yung lubusan at unawain tuwiran. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tunay ngang napakahirap dalhin ang takot sa buhay ng tao. At kapag ito ang nanahan sa buhay ng tao, tunay na nakakapagpaalala ng mga katakot-takot na kaganapang hindi pa nangyayari. Kaya't ang tapang ang siyang nais kamtin ng Ama ng lahat ng kanyang mga anak. Tapang manindigan, tapang ng pagtitiwala, tapang ng paniniwala sa Kanya, tapang ng pananampalataya, tapang ng pananalig, tapang ng pag-asa, at tapang tumanggap sa katotohanan. Tulad ng tinuran, tapang na ihayag ang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat ang umiibig sa Ama, pinapatay ng damdamin nila ng pag-ibig ng Ama ang anumang takot sa buhay nila, sapagkat ang nabubuhay ay pag-asa at ang ligayang marapat kamtin ng bawat isa. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Patotoo lamang ng Ama sa mga anak niya, may matibay manampalataya, may matapang makibaka. Kaya nakinabang ka ba sa gawaing ito? Napatotohanan mo bang kung nakapagpapagaling ang gamot na nilalago, nakapagpapagaling din ang dahong nilalago? Napatotohanan mo na bang kung nakapagpapanauli ng pilay ang simento? Sa araw-buwan na pagbalot ng kamay o paa, makapananauli din ang balot sa dahon? Kung magkagayon, patotoo lamang, may binigyan ng talino ang Amang matuto sa siyensya, yaw ng mga doktor na mga nag-aral. Subalit may mangmang na binabahagi na ng katotohanan at kaalaman, maaari ring magpagaling sa kalooban ng Ama, di bilang katauhan. Kaya saan ka ba dako nagtitiwala? Doon mo ipalagay ang sarili mo. Doon mo ipalagay ang pananampalataya mo, at huwag kang parang urong sulong na gulong. Nang sa gayo'y kamtan mo ang tagumpay. At huwag ka ring parang urong sulong na bulate, nang hindi ka sumusuot at nagtatago kung saan, kundi kay lumuwal sa pananampalataya. Tanggapin mo'y Ama nang kamtin mo ang galak sa puso mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat nga ba siya? Totoo ba siya? Tao ang wika nga niya. Sa bawat saglit, bawat segundo, may magagawa ako sa buhay nyo. Sapagkat kung mayroong masakit, may nagpapagaling, nagpapaampat, napapawi ang sakit. Yaon ay ang Ama kapag tinanggap ng bawat isa. Kung mayroong namamatay, may nabubuhay. At kung mayroong nawawala, may mababalik ang Ama. Sa makatwid, patuloy mong kamtin ang pag-aari ng Ama. Di mo man mawawaan sa tuwi na tinutukan. Puso mo'y ilapat at kakamtin mong ganap
ang iyong gala. Yaon ang patotoo ng Ama, lamad maaring tumigas. Ugat maaring mangagbara, maputol at mga patid. Buto maaring mawala ng langis, bitamin at tubig. Kaya't kapag ito ang naganap sa buhay ng tao, o kay hirap ihakbang ng mga paanyo. Tao, ano nga baga ang layunin ng Espiritu Santo sa buhay niyo, tao? Ano nga baga ang layunin ng Ama? Bakit ibinaba ang Espiritu niya? Kay buti, kay ganda, hindi pangit, hindi masama. Kaya't ang tao, kung kikilala sa totoo, Amang tatanggapin ang bawat isa, kakamtin ang marapat, tuparin lamang ang dapat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nang unang ipabatid, tasambitin ko ang gayong kataga, yung huling binigkas. Takot na takot akong bigkasin ko yaon, sapagkat hindi ko alam bilang tawang kahulugan. Subalit patuloy na sinasambit sa pamamagitan ng Espiritu, anak, ibuka mo ang bibig mo at wikain mo yaon. Sasabihin ko sa iyo ang kahulugan niyon. At pakatandaan mo, saan mang libro na tinalaan ng mga salita sa ibabaw ng lupang ito, wala kang mababasang ganyang letra. Ganyang wika. Lumipas ang mga taon sapagkat wala po akong computer, At nung magka-computer ay di naman ako marunong maghanap. Di ako marunong gumamit. Dumating ang pagkakataon na naging alagad ang isang direktora ng St. Mary's at inatasan siya. Pasubali ko sa iyo, anak. Sulong, magbukas ka sa YouTube at hanapin mo sa lahat ng lengguwahe ang tinuran kong ito. Kapag may nakita ka, sabihin mo sinungaling ako. Purihin ng Ama, ang sabi niya ay wala po talaga. Sapagkat yaon ay hindi sa ibabaw ng lupa salita. Kaya't kung tutularan at gagayahin sasabihin, bahala kayo. Ngunit, Ama na ang bahala rin sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, bakit mo nga ba tutuparin kung alam mong hindi tama? Isa kang taong may isip. Bakit mo nga ba gagawin? Alam mong makapagpapahamak sa iyo, isa kang taong gustong maligtas. Kaya't kung lahat ng mabuti at matatama sa buting buhay mo, sa mabuting magiging buhay mo, gawin mo't sundin. Ngunit kung alam mong makapagpapahamak, di lamang sa iyo at maging sa kaluluwa mo, abay tumugot ka sa kahangalan mo. Wika nga ng Ama sa tao. Subalit, kung tutup din nyo'y para sa akin at gagawin nyo'y para ako, ang ipakilala at ihayag sa mundo, sumulong ka, kasama mo ko. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tatanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Ako ang magtatanong. Gaano na ba kalalim ang pananampalataya nyo? Kasing lalim man lang ba ng isang timbang tubig? Na kapag itinubog mo ang kamay mo'y umabot man lang hanggang balikat mo. O lumagpas doon, naging katimbang ng kasing sukat ng 2 timbang malalaki naman. O naging kasukat ng 1 drum naman. Tandaan ninyo, habang lumalalim ang pananampalataya nyo,
lalong lumilinaw ang isipan ninyo. Buhay bang Ama? Sapagkat habang natututunan nyo'y kabutihan, nababatid nyo ang katotohanan. Habang inaalam nyo ang katotohanan, makalalaya kayo sa anumang kasalanan. At kung ang tao'y mapagmahal sa kanyang sarili, uunahin niyang mahalin ay kaluluwa niya, hindi ang kung ano-ano. At maging kanyang sariling bibig lamang ang bubusugin, kundi maging kaluluwa niya ay bubusugin man din. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, taong aking mga mahal, kayo'y ganap na magbulay. Inyong pakatuntuin aking tinuran, sa inyong katauhan, magbulay-bulay. Sumainyong katotohanan, pagharian kayong lubos. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakahiwaga ng Panginoon. Tunay na napakahiwaga po niyang kumilos. Asahan niyo lamang po siya at sa Kanya niyo ilagak ang lahat. Wala ngang imposible sa tuwina sa Kanya. Kung minsan, kung kailan ka nang hihina, doon mo siya mararamdaman. Kung kailan ka may sakit, doon mo siya makikilala. Kung kailan ka nagkukulang, doon mo hahanapin ang kapunuan. Subalit marapat, dapat, at karapat-dapat sa bawat oras ng buhay mo, huwag mong iwawalay, Diyos ng buhay ng tao at buhay ng lahat ng tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang welcome. Bilang tao, kamag-anak, kadugo at kalaman. Salamat, mahal na kapatid. Bilang katauhan, hindi lahat ay tatanggap. Ngunit salamat, ika'y naririto. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari mo sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam
Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winikan mo, manangit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalang. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o manghina, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, oh, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o manghina, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat inika niya, manalig ka na. Bawat araw, bukol kayo dito pag hindi kayo. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkina, tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Paano ba humihina ang pananampalataya ng tao? Paano ba nawawalan ng pag-asa ang tao? Kapag ang umiral ay iyong pagkatao. Kapag nanaig ang iyong damdaming tao. Kapag nangibabaw ang pag-iisip mo bilang tao. Subalit, kapag pinanghawakan mo ang salita ng Ama at ang kanyang kapangyarihan ang inasahan mo at ang Espiritu niya ay di mo tinatwa na sa'yo'y may magagawa, patuloy niyang pag-aalabin ang tapang at pagmamahal, lakas at tibay sa iyo'y kakantan. Sa gayon, sa hindi mo namamalayan, ika'y nakauusad, nakahuhulagpos, nagtatagumpay. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Yan, parang ito pong lapel, pag bumagsak ay walang tinig. Ano? Ganun din po yung pananampalataya, pag bumabagsak nawawala kayo sa destinasyon. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Tingnan niyo po ang buhay, ano? Sabi ko nga po kay magandang benamano siya sapagkat nagbenamano siya ng magay. Sunod-sunod yung mga may sakit siya, sikmura, kasalukuyang kang may kakausap, may ganun, may ganan. Ano po? Kumbaga sa palengke o kahit siyang tindahan, pag yung nagbenamano ay maganda kang magbenamano, nagkakasunod-sunod yung parokyano, no? Alam niyo po, kahit na magkasunod-sunod pa, hindi katulad sa presyo ng bilihin
na pantay-pantay niyong mabibili yung bagay na yon. Subalit sa kalooban ng Ama, ayon sa pananampalataya ang kakamti ng mga sunod-sunod na lalapit sa dambanang ito. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang wika nga, wala namang taong nagpapagaling dito at wala pang taong nagpagaling sa dakong ito. Wala pang pinagaling bilang tao na nagpagaling. Kundi lahat ng nagsigaling, hindi ninyo nakita ang nagpagaling. Hindi taong nagpagaling, sapagkat kung ang tao lamang ang nagpapagaling, lahat kayo'y gagaling na. Lahat kayo'y nais gumaling. Kaya lang lahat kayo'y magbayad din. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat tao, di po ba? Ang ginagawa ng tao ay may kabayaran, may kalapat. Ganun ang tao, di po ba? Ngunit ang Ama, walang kabayaran ang ginagawa niya. Ang kabutihan niya ay walang hanggan, patuloy na sa tao ay nagbibigay, kaya't siya'y walang katapusan kung magmahal kanino man. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naramdaman niyo po ba ang Diyos? Nakilala niyo po ba ang Diyos? Kumusta ka na? Ay, kabilis ng sagot. Salamat. Painumin nyo nga siya. Tagal na yan eh. Buhay nga ba ang Diyos? Dahil buhay po ang Diyos, ano ang dapat ninyong asahan? Kabiguan o tagumpay? Dahil buhay ang Diyos, anong dapat ninyong kamtin? Kaligtasan o kapahamakan? Dahil ang Diyos ay buhay kailanpaman, anong dapat ninyong gawin? Itakwil o sambahin? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Sambahin sa katotohanan. Mga minamahal, pagpalain kayo. Tayo na po sa Antipolo. May gawain mamaya.